Ayan, good morning guys. Welcome ulit sa channel natin. For today's video may kakalikutin tayo isang printer Epson L3110. Ayan, bali no power siya. So bago ang lahat, shoutout muna natin yung mga teacher natin dyan sa Barangay Paratong Elementary School. Shoutout rin natin yung mga nag-subscribe at saka sa mga nag-follow na rin sa ating Facebook page. So shoutout natin si Jeannie Ex-Conde Dalos, yan. At saka kay Jimmy Velasco, Angeline Labadia, Vance Christoph Argelies, at kay Aisa Montero, Jumari Tihada, Naptali Nisan, Aldrich Dumapal, Jeneline Dalos, Rizalde Maderse, at saka kay Narel Alawis Lazaro. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. So kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ating Facebook page. So tara, kalikutin na natin siya. Bale ito na yung kakalikutin natin guys. Yan, try natin. So itong power cord nya, bali sa atin to okay naman to. Power natin. Ayan, bali no power talaga siya. Siguro may problema sa kanyang power supply or dito sa kanyang mainboard. So buksan muna natin. Nung binuksan natin siya mga kalikot, bumungad kagad yung ayan, putol yung mga wire ito sa supply nya, kaya pala wala siyang power. Ayan, parang pinasukan ng daga, so kaya pala siya walang power. So tanggalin muna natin itong kanyang scanner. Ayan guys, naputol yung mga kanya wire, tapos dito pa sa socket ayan, tanggal na. So itong isa okay naman, tapos okay naman itong mga ribbon nya, wala namang damage. So ito lang sa supply, ayan tapos dito pa yung dalawang wire. Try natin gawa ng paraan, dugtungan natin siya. Sa bagay may mga string tube naman tayo dyan para hindi halatado na nadugtungan. Siguro ito lang yung problema niya mga kalikot, kaya wala siyang power. Siguro okay naman tong power supply niya. Yan, ito okay naman siguro. Dito lang talaga talagang tinira ng daga. So baklasin ko muna guys itong mga wire nya para dugtungan natin, tapos testing natin. Hanapan ko muna siya ng wire. Mahaba naman siguro itong mga wire nya, adjust ko na lang. Pwede pa siguro to, dugtong natin para buo pa rin siya, hindi halatado na may dugtungan. Bali adjust ko na lang, tapos mamaya mga kalikot cleaning natin siya, kasi sabi rin ni ma'am, ayan nagtagas na yung mga ink nya. Hindi ko alam kung saan tumagas, dito sa waste tank or dito sa may mismong purge assembly nya. So ito muna guys yung gagawin natin, yung sa mga wire nya, dugtong natin. Yan, natanggal na natin siya. Ayan, medyo mahaba pa bali adjust ko na lang, diskartehan na lang natin mga kalikot. Tapos yung nandito sa kanyang motor,
Ayan, kaya pa niya. Kaya pa niyang umabot doon sa kanyang socket. So kahit hindi na tayo magdugtong ng wire, bali dito na lang natin siya ihinang sa mismong socket niya. Ganon rin ito. Ayan. Kapag may nakita kayong putol na wire, yung ganito mga kalikot, bago nyo siya ayusin or ihinang, check nyo rin yung color coding nya. Kailangan same rin sila, kasi baka mapagbaliktad nyo, may positive negative yan. So baka mapano pa yung ating board or yung mga ibang parts na madadamay. Yan, same lang din dito, kailangan sundin natin yung color coding nya. Bale, ganito kahaba yung naputol, pero kaya pa naman kahit hindi na tayo magdugtong. Gawan ko na lang siya ng paraan. Ayan, kaya pa niya. Rekta na lang natin. Tapos dito sa naputol mga kalikot, ayan o, dito rin natin idudugtong. Ayan, ihinang na lang natin. Update ko na lang kayo mga kalikot, idudugtong lang natin to. Siguro naman alam nyo naman magdugtong or kung anong diskarte nyo kung paano nyo siya idugtong. Sa akin kasi ihinang ko lahat to, yung mga dugtungan nya. Check nyo lang kapag nagkakabit kayo ng mga wire, check nyo yung mga color coding nya kung tama din, para hindi nyo mapagbaliktad. Siya nga pala mga kalikot, kapag tinanggal nyo yung female ng socket, ayan, iangat nyo lang to. Ayan, angat nyo lang dito sa likod nya, tapos hugutin. Ayan, kailangan isa-isahin nyo lang, lalo na kapag may color coding pa siya. Isa lang muna yung ihinang natin. Tapos pag nahinang na natin, saka natin ibalik itong nahinang na. Tapos tanggalin ulit natin yung sa kabila, para hindi kayo mahihilo dun sa color coding nya. Baka may tinanggal nyo lahat, hindi nyo na alam kung saan banda dito yung red at saka yung black. So ganun yung gagawin nyo mga kalikot. Ganito yung gagawin nyo mga kalikot. Dugtong nyo muna, tapos ibalik ulit dito para hindi tayo malito. Yan, saka natin hugutin ulit yung isa. Ayan, di ba? Tapos tanggalin ulit natin yung isa. So ganun lang. Mindset ba? Mindset. Nahugot ulit natin yung red. Ayan. At least nabalik na natin yung itim. So ganun lang yung diskarte natin para hindi tayo malito. Tapos ito ulit yung ihinang natin, tapos ibalik ulit natin doon. 'Di ba? So ganun lang. Ganun din dito sa kabila mga kalikot. Ganun pa rin yung gagawin natin. Ayan siya mga kalikot, oh. Binalik lang natin sa parang original din. Parang walang nangyari. Ayun. Check natin kung aabot yung kanyang wire. Tanggalin muna natin to para may pasok natin tong bilog na yan. Ayan o, aabot siya. Ayun. Parang walang nangyari. Tapos pasok natin tong bilog na to. Yan. Tapos ibalik natin yung tinanggal nating puti. Ayan guys, ganun. Dito naman guys, same procedure pa rin. Isa-isahin lang natin. Kunwari itong red muna ang tanggalin natin, tapos buuhin muna natin siya, saka natin isalpak na naman yung red, tapos tanggalin ulit natin yung black. Ganun, same lang katulad dito sa ginawa natin sa 2 wires. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag natapos ko na lahat yung napagdugtong ang mga to, para matest na natin. A few moments later. Natapos na rin natin guys na naikabit yung 4 wires. Yan o, parang original lang. Parang walang nangyari. So kabit muna natin, tapos try na natin siya. Hindi na rin tayo nagdugtong. Yan o.
same pa rin yung wire niya. Parang ang hirap ipasok yung doon ata sa pinaghinangan natin. Nakapalan natin siya. Check ko muna. Much later. Ayan, nasalpak na natin ng maayos. Yan. Testerin natin siya. Baka may nagdikit nung ginawa natin. Testerin ko lang kung baka may nag-short. Yan, so okay naman. Wala naman nagdikit sa ginawa natin. Try na natin siya mga kalikot. Nakabit na natin lahat mga kalikot. Try natin kung mag-power. Ayun guys, So ibig sabihin okay yung ginawa natin dun sa pinagdugtong natin na wire. Ayan, stable na siya. So ibig sabihin okay yung kanyang power supply, okay rin yung mga button niya dito. Minsan kasi mga kalikot nasisira yung push button niya doon sa loob nito. Minsan pinapalitan din yan. So okay na siya, nagkaroon na ng power. Ang gagawin ko na lang, i-cleaning ko muna siya. Tapos ito yung mga tagas, balilinisin ko siya para mas maganda yung pagka-troubleshoot natin. Tapos try na natin salpakan ng computer or laptop para ma-check pa natin yung mga ibang problema niya. Check natin yung kanyang nozzle check, kung kompleto yung pattern ng kanyang kulay. Nabaklas natin guys yung dito sa side, sa may forge assembly niya banda. Tapos sa waste tank, ayan siguro nilinisan nila to pero bali-baliktad yung pagkakabit nila ng pad. Tapos dito siya nagtagas sa may forge assembly. Hindi naman dito sa kanyang waste tank kasi wala na, hindi pa naman puno. Ayan. So bali tanggalin ko muna lahat to, pati yung forge pump nya. Linisan na rin natin para malinis lahat na ibigay natin kay ma'am. A few moments later. Nalinisan na natin lahat mga kalikot, pati dito sa lagayan ng forge assembly nya at saka sa waste tank. Ayan, pwede nyo naman yan basain dito. May patagilid nyo lang, tapos wisik-wisikan nyo ng tubig dito kung may natapon na ink dito. So nalinisan natin siya, pati yung kanyang forge assembly. Yan, bali kabit na lang natin lahat. Ginawa nating bago yung printer ni ma'am. Ayan. So nalinisan ko na yan lahat mga kalikot. Tapos kapag naglilinis naman kayo ng forge assembly, check nyo lang yung dalawang spring dito, baka malaglag siya. Ito, yan, at saka yung pinakamaliit, yan. Yan yung i-check natin. Mas maganda tanggalin nyo na lang, tapos saka nyo linisan. Tubig lang yung pinanglinis natin dito guys, pati dito. Kapag nilinisan nyo naman siya dito, tagilid nyo lang ganyan, tapos wisik-wisikan nyo. Ingatan nyo lang yung motor nya dito na mabasa, tapos yung mga electronics parts nya. Assemble ko na lang siya mga kalikot, tapos test na natin. Gamitan natin siya ng laptop para makita pa natin yung mga ibang error nya, or yung kung ano pa yung pwede nating ayusin. May mga video naman tayo guys sa ating channel kung paano mag tanggal at saka kabit ng forge assembly, kahit anong parts ng printer. So mayroon naman tayo doon sa ating, or dito sa ating YouTube channel, at saka sa ating Facebook page kapag doon kayo bumisita. Pati pala itong kanyang waste tank, nilinisan rin natin. Dinoble natin siya na nilinisan, pati yung kanyang cap. Tapos dito pala guys, kapag nilinisan nyo to, yung pinaka foam nya, kailangan gagamit kayo ng syringe or injection
pasipsipan nyo siya dito sa may yung hose na papuntang waste tank. Pasipsipan nyo siya dito, lagay nyo lang ganyan, tapos habang nilalagyan nyo ng tubig, pasipsipan nyo siya hanggang sa matanggal yung mga ink. May mga ink pa kasi yan sa loob, kaya continuous natin siya na pasipsipan na nilalagyan ng tubig dito para makuha lahat ng mga ink sa loob. Tapos makikita nyo naman yan guys, yung mga nasipsip niya kung clear na, so okay na yon. Nasimbol na natin lahat mga kalikot. Nabutan ulit tayo ng gabi. Power natin, ayan, okay na yung power nya. Kaso lang ang inaalala ko mga kalikot, yung rubber feeder nya, yung lower at saka yung upper, medyo manipis na rin. Pero try lang din natin kung kaya pa nya. Pero pag hindi na siya makapag feeding, suggest na lang natin kay ma'am na papalitan na lang. Try muna natin mag nozzle check. Punta muna tayo sa device and printers. Check natin kung naka-default siya. So ito yung naka-default. So ito naman siya. Ito yung na-detect ng computer natin. So ito yung i-default printer natin. Tapos mag right click lang tayo, printing preferences, yan, para lalabas yung kanyang maintenance. Yan, try natin mag nozzle check para ma-check natin kung ano pang ibang problema niya, lalo na sa kanyang mga kulay. Ayun, hindi niya na nakakain yung bond paper natin. Ayan, kinain niya. Bumuelo lang. Oh, bakit ayaw na? Ayan, mukhang magpi-paper jam siya. Ayun, nag-paper jam nga siya. Ayan, nag-blink siya. Mukhang papalitan nga natin yung rubber ng kanyang mga feeder. Try ulit natin mag nozzle check. Ayun, parang disalign na. Ayun, hindi niya nga nahuhugot. Palitan ko muna mga kalikot yung kanyang rubber sa mga feeder niya. So update ko na lang kayo ulit mamaya mga kalikot. Tapos troubleshoot ko muna siya kung saan siya nagkakaroon ng problema. Much later. Natanggal na natin yung lower feeder niya. Ayan, ang nipis niya mga kalikot, oh. Tapos ito yung ipapalit natin. Ayan, oh. Yung upper feeder niya makapal pa naman, dito lang sa lower. Ayan guys, oh. Diba, ang laki ng diferensya. So palitan ko muna siya mga kalikot. Ito na siya guys. Ayan, nipis na, oh. Kumpara dito sa bago, ayan, dalawang beses yung kapal niya. So kabit ko muna siya, tapos testing ulit natin. Try ulit natin siya mga kalikot. Nalagay na natin yung rubber doon sa lower feeder. Try natin mag nozzle check kung okay na. Ayun, mukhang okay na siya mga kalikot. Ayun. Ayan, black lang yung print out niya. So yung mga tatlong kulay wala. So yun na lang yung problema natin dito sa printer na to. Palabasin natin yung mga kulay niya, kasi black lang yung good, yun. Okay naman yung pattern ng black. Ang wala lang yung tatlong kulay natin, yung yellow, magenta at saka cyan. Bale, ayusin ko muna guys yung color niya hanggang sa maging okay na. May mga video naman tayo dito sa ating channel. Mayroon din sa Facebook page kung paano, kunwari may problema sa kanyang printout, kung paano yung tamang proseso, kung ano yung gagawin natin. So check nyo na lang sa
ating YouTube channel at Facebook page. Much later. Ang ginawa ko mga kalikot, nag power cleaning tayo, tapos nag head cleaning na rin. Ngayon itatry na natin siya. Nakapag-try ako ng isang nozzle check, naging okay na siya. So try din natin para at least makita nyo. So yun lang yung ginawa ko guys, nung kulang yung pattern ng kanyang kulay. Ang ginawa ko, nag power cleaning ako, tapos head cleaning, and then nozzle check. So at least may power na siya, nagpipiding na siya, or kinakain niya na yung bond paper natin. Ito na lang yung huli, i-check natin yung kanyang kulay at saka yung pattern ng kanyang kulay. Ayun na guys. So lumabas na yung tatlong kulay niya, yung yellow, magenta at saka yung cyan. So ganun lang mga kalikot. Try ko ulit siya mag head cleaning para medyo luminis yung black niya. Natapos ulit siya nag head cleaning. Try ulit natin mag nozzle check. Final na. Tapos mag print tayo ng mga colored, like rainbow, mga ganun. Yan, okay na. Ito na guys yung pattern niya. Okay na rin yung black. So ganun lang mga kalikot. Try natin mag print ng rainbow. Ayan na guys. So kompleto na. Nag-try ulit tayo ng rainbow color na isa. May pangalan. Ayan. Ang mga ginawa pala natin dito mga kalikot, no power siya. So doon nga nagkaroon ng problema sa wiring ng galing sa power supply to mainboard niya. Siguro pinasukan ng daga kaya nginat-ngat yung mga kable. Napagana na natin siya, nagkaroon na ng power. Nagkaroon ulit siya ng problema yung sa feeding niya, hindi niya makain yung bond paper natin. Kaya nagpalit tayo guys ng rubber doon sa lower feeder. So nagpalit tayo doon. Ngayon naging okay na. Ngayon naman ang problema sa kanyang kulay. May kulang sa kanyang kulay, yung black lang yung okay, yung yellow, magenta at saka cyan wala siyang print out. Ngayon ang ginawa natin, nag power cleaning tayo, tapos dalawang head cleaning, tapos nozzle check. Ayun, okay na. Okay na lahat ng mga kulay niya. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Sana may natutunan kayo dito sa video natin ito. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin guys. Sana wag nyo pong skip yung ads natin, para pang tulong rin natin dito sa ating mga content. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.